Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2863 hanggang Kabanata 2864. Kabanata 2863. Sa harap ng mga walang kapantay na tauhan, kahit ang mga tyrant dito ay kailangang maging magalang kahit magpakita ng paggalang. Bagamat ang mga walang kapantay na tauhan ay hindi pa nagiging Holy Emperors o Emperors of Heaven, hindi na kailangan hulaan ang kanilang hinaharap. Lahat ng malalakas sa Yun family ay mukhang dignified. Ang pagdating ng walang kapantay na Kang Tianzan, kasama ang dalawang super strong men sa realm ng Holy Whale Emperor, ay nagparamdam sa kanila ng labis na nakakatakot na presyon, na tiyak na magiging kapahamakan para sa Yun family. Sa sandaling ito, kumunat ang dulo ng bibig ni Leng Shuya, dahil naramdaman niya na ang domineering na tingin ng babae ay hindi kailanman iniwan siya mula nang lumitaw siya sa ibabaw ng bakuran ng paaralan. Grabe, bakit ang babaeng ito ay may galit ng ganito? Hindi ka pa rin tumigil matapos akong habulin ng matagal. Nakangiting pilit sabi ni Leng Shuya. Siya, nalikas na mayabang, ngayon ay nakaramdam ng kawalang makapangyarihan. Kung gayon, isang kaibigan mula sa Kangklan ang narito, patawarin ninyo ako sa pagiging malayo sa Yun family. Sa ibabaw ng kawalan, sinabi ni Yun Tungtian ng may seryosong ekspresyon, ngayon ang araw ng kasal ng nakababatang henerasyon ng aking Yun family. Kung ang mga kaibigan mula sa Kang family ay dumating upang bumati, lubos na magpapasalamat ang aking Yun family. Tigil na sa walang kwentang usapan, ngayon pumunta ako sa Yun family para sa isang tao lamang, at wala itong kinalaman sa Yun family ninyo. Kung hihigpitan ninyo ako, huwag ninyo akong sisihin kung gagamitin ko ang espada upang labhan ang Yun family sa dugo. Sa sandaling iyon, nakatingin siya pababa sa lahat ng tyrant sa bakuran ng paaralan. Ang ganitong uri ng kayabangan, nakatayo ng walang sapantaha, ay mahirap pantayan ng lahat ng henyo na naruroon. Nang marinig ito, halos lahat sa bakuran ng paaralan ay tumingin kay Leng Shuya. Bagamat nagulat sila sa kayabangan ni Kang Tianzan at diretsahang banta sa Yun family, bilang pinuno ng Kang clan, siya ay namumuno sa buong Kang clan. Kasama ang Emperor of Heaven sa likod niya, karaniwan na ang magkaroon ng ganitong kumpiyansa. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ng makapangyarihan sa Yun family ay naging mas dignified. Kahit nabanta ni Kang Tianzan ang Yun family ngayon, maaari lamang nilang tiisin ito ng tahimik. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay nakatayo sa likod niya. Panginoon, napaka-domineering ng Kang Tianzan na ito, at sa isang casual na salita, napatahimik ang Yun family. Mayroong mga mata ng paghanga sina Nan Wenqing at Mo Hailan, at nais din nilang magkaroon ng parehong domineering na espiritu tulad ni Kang Tianzan, at tingnan ang mundo ng nakataas ang noo. Hehe, huwag pag-usapan ng Yun family, kahit ang babaeng ito mula sa Zinwo Academy ay nang ahas magsalita. Magaan ang umiti si Yehan. Alam niya nang mabuti ang tungkol kay Kang Tian Burial, at iyon ang kalikasan niya na determinado na mangibabaw sa mundo. Walang kinalaman. Maari bang malaman kung bakit dumating ang mga kaibigan ng Kang clan? Ngayon, lahat ng kaibigan sa aking Yun family ay mga bisita. Kung may anumang sama ng loob, umaasa akong magpapitino ang mga kaibigan ng Kang clan. Bagamat nahulaan na ni Yun Tungtian kung para kanino dumating si Kang Tian Burial, ngayon ay kailangan niyang magpanggap na hindi alam na si Leng Shuya, bilang tagapagmana ng Jinglian Wusheng, ay inimbitahan ng kanyang Yun family, at wala talagang mangyayari sa kanyang Yun family. Hayaan ninyong ulitin ko, ang nangyari ngayon ay walang kinalaman sa Yun family, papatayin ko ang sinumang haadlang sa akin. Ang domineering na mga mata ni Kang Tianzo ay nakatingin pababa sa mga makapangyarihan na naroroon, walang katapusang presyon, na nagpatahimik sa mundo, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata kay Leng Shuya, sinabi niya sa malamig na tinig, tumakas ka mula Zhongzhou patungong Shenzhou, akala mo makakatakas ka. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo na pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo noon. Nang marinig ito, sa harap ng lahat, nakangiti ng pilit si Leng Shuya at sinabi, babae, hindi mo ba lang ako ginahasa nang nakipaglaban ka sa batang iyon mula sa Yaozo? Bakit mo kailangang magdala ng galit ng ganito? Sa pinakamalala, pinayagan kitang gaasan ako. Paano kung bumalik? Pinagtawanan ng langit ang burial. Lahat ay nakatitig kay Leng Shuya nang walang imak, sobra ang tapang ng lalaki na ito, nang ahas siyang tuksuhin si Kang Chanbo, isang walang kapantay na tauhan. Ngumiti ng pilit si Yun Tongtian, lumalabas na ginahasa siya ng batang ito ni Kang Tianzo, pero ganoon ba kasimple?
Dahil lang ginahasa siya ni Leng Shuya, hinabol ng Kang Clan hanggang Shenzhou. Pinahamak mo ako sa isang laban, at ngayon babayaran ko ito sa iyong buhay. Biglang, sa itaas ng jade hand ni Kang Tianzan, lumitaw ang isang silver spear na tumagos sa kalangitan, at ang paligid ay napuno ng nakakatakot na batas. Nang lumitaw ang sibat, yumanig ang jade hand ni Kang Tianzan, at pagkatapos, ang nakakatakot na anino ng baril ay sumabog mula sa itaas ng kalangitan. Sa sandaling ito, lahat ng nakakita sa putok na ito ay naramdaman na parang sisirain ang buong Yun family. World Mie Chang Feast, Destroy Heaven and Earth. Sa harap ng domineering na putok ni Kang Tianzan, sumigaw si Leng Shuya, inilabas ang batas ng pagkawasak, at pinutok ito. Boom! Sa isang iglap na gulo ang kawalan, ang batas ng pagkawasak ay direktang nabasag, at si Leng Shuya, na orihinal na seryosong nasugatan, ay direktang naitabog sa lupa ng baril na ito. Tigil na, mga kaibigan ng Kang Clan, ang batang ito ay tagapagmana ng Demon Sage Jinglian. Karapat-dapat ba nasirain ninyo siya para saktan ng Demon Sage Jinglian? Ang langit ay natakpan ng araw. Wala akong pakialam kung kaninong inanak siya, papatayin ko siya ngayon. Tila walang pakialam si Heavenly Burial, at walang katapusang layunin ng pagpatay ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nang makita ito, maraming tao sa paaralan ang tumingin kay Leng Shuya ng may awa. Malapit na siyang sumikat sa buong mundo, ngunit malapit na rin siyang mamatay. Walang makakapagligtas sa kanya, at hindi matatakot ang Kang Clan sa Demon Saint Jinglian. Malamig na sabi ni Elder Kie, at lahat ng makapangyarihan na naruroon ay tahimik na tumango. Namamatay ba si Leng Shuya sa laban sa kanilang Yun family? Pero kung kikilos sila, paano haharange ng Yun family ang Kang Clan? Leng Shuya, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Sa itaas ng kalangitan, muling lumakad si Kang Tianzan, hawak ang mahabang sibat ng mataas, ang malamig na mga mata ay nakatingin kay Leng Shuya sa lupa na may malabong ekspresyon at dumudugo sa bibig, ang nakakagulat na layunin ng pagpatay ay tila nagpapahayag na ang kapalaran ni Leng Shuya ay mabagsak. Kabanata 2864. Ang lahat ng tao sa mundo ay binaliwala ang eksenang ito, at ngayon maging ang pamilya yun ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sandali lang, paano kung bigyan niyo ako ng kaunting respeto? Sa sandaling walang pakialam ang mga tao sa magiging kapalaran ni Leng Shuya, isang batang lalaki ang dahan-daang lumabas. Itinaas niya ang ulo niya at ngumiti habang nakatingin sa kalangitan. Nang makita ang kabataang lumabas mula sa karamihan, lahat ng nakarinig ng sinabi niya ay natigilan. Sa ngayon, wala nang hindi nakakakilala kay Yehan. Ang arroganteng kabataan ng akademya. Si Hanye, nababaliw na ba ang batang yan? Kung tatayo siya ngayon at papagalitin ang galit na Kang Tianzan, siguradong mamamatay siya. Hindi alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Hayaan na siyang ilibing ng Kang Tianzan para magkarespito. Sino ba tingin niya sa sarili niya? Tulad ng isang peerless figure gaya ng unang emperador. Hehe, sa harap ng galit na Kang Tianzan, walang makakapagligtas kay Leng Shuya. Hindi niyo ba nakita na kahit ang pamilya yon ay hindi maglakas loob na kumilos ngayon? Hinihiling ng batang ito na palayain ni Kang Tianzan si Leng Shuya bilang respeto. Panaginip lang iyon ng Hangul. Mas mayabang pa siya kaysa kay Leng Shuya. Si Leng Shuya mayabang dahil may lakas siyang ipagmayabang. Pero itong si Hanye ay isa lang na maliit na Nine Tribulation Supreme. Kahit may kakaibang pinanggalingan, akala ba niya ay napakahalaga niya? Papalayain ng isang peerless figure dahil lang sa pagbibigay ng mukha. Nasasabi ba talaga niya iyon? Tingnan nyo, para patayin si Leng Shuya, handang-handa si Kang Tianzan na habulin siya mula Zhongzhou hanggang Shenzhou, at diretsyong tinakot ang pamilya yon. Paano niya mapapalambot ang puso nito? Ngayon na tumayo si Hanye, baka siya pa ang patayin. Nang makitang lumakad palabas si Yehan, nagsimulang magsipagtawanan ang lahat ng mga tyrant. Sa lugar na iyon, walang may kakayahang hingin kay Kang Tianzan na palayain si Leng Shuya. Kahit si Elder Chie, bilang elder ng Xinwu Academy, ay hindi kayang pigilan si Kang Tianzan. Nakikialam ka sa lahat. Hindi mo talaga alam kung paano mabuhay. Sa loob ng 3 araw, bibisitahin ko ang Xinwu Academy. Mas mabuti sigurong isipin mo kung paano ka mabubuhay ngayon. Malamig na sabi ni Langdong. Kapag dumating ang tulad ng Kang Tianzan, kahit ang mga henyo mula sa Holy State ay maaari lang tumangala. Ano pa kaya ang isang Nine Tribulation Supreme? Kung ikukumpara kay Leng Shuya, mas baliw ka pa yata. May sneer sa mukha ni Langya. Parang ang balak mong bisitahin ang Xinwu Academy sa 3 araw ay magiging katatawanan, malamig na sabi ni Elder Kie. Maging siya ay walang tiwala na mabubuhay si Yehan ngayon. Sa harap ng peerless figure na ito na tinatawag na Kang Tianzan, normal pa rin ang ekspresyon niya.
May kumpiyansa ba ang batang ito? O inosente lang? Bulong ni Elder Tianqing. Kahit alam niyang pambihira si Yehan, para sa kanya, hindi pa sapat ang antas nito para makipag-usap sa isang peerless figure. Elder Tianqing, mapapahamak ba siyang Master Hanye? Nag-aalalang tanong ni Ji Chenyo. Kahit siya ay maaari lang tumangala sa babae sa langit. Umiling si Elder Tianqing at hindi sumagot. Sa pagtayo ni Yehan at paghingi ng pabor kay Kang Tianzan para iligtas si Leng Shuya, hindi malayong hindi pumayag ang peerless figure. Humaharap sa Kang Tian burial, may ganito pa siyang kumpiyansa. Sana magulat niya tayo, sabi ni Yun Tong Tian. Hindi pinagdudahan ng pamilya yon ang lakas ni Yehan. Kahit mas mahina siya kaysa kay Kang Tianzan, may angking potensyal na siya. Ngunit ang hiling na palayain si Leng Shuya, na hinabol mula Zhongzhou hanggang Shenzhou, ay hindi bagay na malulutas sa isang salita lang. Kahit umaasa ang pamilya yon na makakagawa ng himala si Yehan, wala silang gaanong tiwala. Pagkatapos ng lahat, ang kaharap nila ay ang Kang Tian burial. Miss Hailan, ano sa tingin mo ang gagawin ng Young Master? Masyado itong delikado para kay Leng Shuya. Sabi ni Nan Wenqing. Ganito rin ang naramdaman ni Mo Hailan. Kahit sinabi sa kanya ni Yehan na kilala niya si Kang Tianzan at hindi na niya ito kayang talunin, mahirap paniwalaan iyon nang makita niya itong personal. Boss! Sa gitna ng mga durog na bato, tumayo si Leng Shuya, duguan, at tumingin kay Yehan na tumayo para sa kanya. Kahit nakangiti siya, may bakas ng pagkalugod sa kanyang mga mata. Sa itaas, nakatingin si Kang Tianzan, pati na rin sina Elder Chanchuan, Kang Jinglo, at Kang Jinyo, kay Yehan. Nakilala na nila si Yehan noon, at naipaalam na nila sa Kang Tianzan na nasa Shenzhou si Yehan, pati na ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ngayong tumayo si Yehan para kay Leng Shuya, nang itim ang mukha ni na Kang Jinglo at Kang Jinyo. Hindi masama na makialam, pero para kay Leng Shuya. Sa sandaling iyon, lahat ng mga nakakutsa ay nakatingin kay Yehan, naghihintay kung paano siya haharapin ni Kang Tianzan. Hindi mo ba sinabi na hindi ka makikialam? Bakit ngayon? Galit na tanong ni Kang Jinyo. Ganito rin ang naramdaman ni Kang Jinglo. Nang magkita sila sa Shenzhen City, sinabi mismo ni Yehan na hindi siya makikialam sa kanilang mga usapin. Nang marinig iyon, nanlamig ang mata ni Tiandijan, na kanina'y puno ng malamig na ngiti. Ano ang nangyayari? Kilala ba ng pamilyang Kang si Hanye? Ngumiti si Yehan at sinabing, iba ang sitwasyon noon, iba ngayon. Hindi ko alam na siya pala ang hahabulin niyo pagdating niyo sa Shenzhou. Heaven burial, paano kung bigyan mo ako ng kaunting respeto? May kaunting ugnayan kami. Tinitigan niya si Kang Tianzan, at nagtitigan sila. Sa gulat ng lahat, unti-unting kumipot ang mata ni Kang Tianzan, saka ngumiti. Alam mo bang natalo ako sa isang napakahalagang labanan dahil sa kanya? Hinabol ko siya mula Zhongzhou hanggang Holy State, at isang salita lang ba ng batang tulad mo ang makakapaghintong gawin ko iyon? Hindi ba masyadong madali?